Last June 27, umuwi ako ng Pilipinas dahil tapos na ang kontrata ko at nag-attend ako ng graduation ng anak ko. At habang andun ako sa Pilipinas, tinupad ko yung isa sa mga bucket list ko, yun nga ay ang magpapabakod ng bahay ko. Dahil ang bahay ko ay nasa tabi ng kalsada, so naisip ko mas maganda talaga pag nagkaroon ng bakod para safety. Pero alam nyo ba, hindi pala basta-basta magpapagawa ng bakod kasi sa sobrang mahal ng mga materyales ngayon at sobrang mahal na rin po ng labor. Pero wala akong magagawa dahil yun talaga yung plano ko at yun talaga yung gusto ko na maging safe yung bahay namin dahil nga sa gilid ng kalsada. So, itinuloy ko talaga yung plano kong magpapabakod ng bahay kahit na medyo may kamahalan. So, yun na nga, napag-usapan namin ng panday kung paano ba yung pagpapagawa ng bakod para hindi naman sila malugi at hindi rin ako malugi. So, ayun, napagkasunduan namin na per span yung bayad. So, ang bawat span, ang singil niya sa akin ay 2,005. Pero dahil nakita ko naman yung dedikasyon nila sa trabaho, ang init na tinitiis nila, so ginawa kong 3,000 yung bawat span. At lahat diyan ay umabot ng 10 span. So 30,000 po yung labor dyan. Sa materials naman, umabot ako ng 47,000 dahil sa sobrang mahal ng kabilya, semento, hollow blocks at mga buhangin. Pagdating naman sa electrical, kasi may ilaw yung bawat poste, buti na lang nandyan yung kapatid kong electrician. So medyo nakakamura tayo at pwede utang. Char. So ayan guys, sobrang mahal talaga magpagbakod ng bahay. Ayan, at saka yung sa grills ko guys, ayan, tubular yung gamit ko at iba din po yung bayad dyan. Buti na lang nandyan sila sa bahay ng welding. So yung labor po sa grills ko is 40-60. So 40% doon sa labor, 60% sa material. So inabot din po ako dyan ng 11,000 sa labor. Tapos yung materials ko na tubular grills ay umabot din po ako ng 28,000. So, ayan guys, alam nyo ba sa kabuuan ng bakod ko na yan ay inabot ako ng 100,000 guys. Ayan. So, ganyan po kamahal magpabakod po ng bahay. So, buti na lang, very consistent at masisipag itong mga gumagawa ng bakod ko guys. Ayan. So, kahit gumastos ako na medyo malaki, worth it naman dahil nakita ko naman at satisfied naman ako sa mga ginagawa nila at sa kanilang finished product. So, inabot din siya ng mga 3 linggo guys bago matapos. Ayan, tapos mga 1 week din yung mga retouch at saka yung pintura. So ayan guys, mga 1 buwan din bago na fully furnished talaga yung bakod ko guys. So ayan, no, yung ipon ko dito talaga napunta kasi ito talaga yung pinangarap ko nung umuwi ako na magpapabakod ako ng bahay ko. So ayan, pagkatapos po ng bakod, nagpalagay na rin ako ng tulay dyan, pinasemento ko na yung daan kasi meron pong kanal dyan sa kalsada. So para hindi na rin po hassle doon sa mga sasakyan kasi may mga motor po yung mga anak ko. So ayan guys, no, grabe talaga guys ang gastos dyan. Sobrang mahal ng materials at saka ng labor, kaya hindi po basta-basta makapagpagawa ng bakod or magpapagawa ng bahay sa panahon ngayon. Pero at least sobrang saya ko po kasi ayan, natupad na yung pangarap ko. And ayan, sana sa mga kapwa ko FW, ayan, ma-inspired po kayo dito sa kwento ng buhay ko at sana po ay kung nagawa ko, magawa nyo rin, no? Mag-ipon po tayo para balang araw pag-uwi natin ay napakasarap po sa pakiramdam na makita yung bunga ng ating sakripisyo dito sa ibang bansa. Salamat!